Sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa at buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY, ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita. Araw pa ng Miyerkules, araw na ina ng laging saklolo at 13 na po sa buwan ng Mayo 2026. Kumusta mga kasama, mga ka-idol, mga karadyoman? Naway na sa mais kayong kalagayan at malusog na pangangatawan, malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato, sa napakarami pong mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kaagapay this morning si Radyoman Chief Dick Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Isang karnaper arestado kagabi ng mga elemento ng Police Station 1 dito sa Cotabato City. Una sa lahat, headlines. Isang tulak droga naman arestado ng City Police Drug Enforcement Unit sa lungsod. Una sa lahat, headlines. Isang pulis ng Highway Patrol Group sugatan matapos na barilin habang nagkasasagawa po ng operasyon sa National Highway ng Matalam sa North Cotabato. Una sa lahat, headlines. Chief Minister Abdropa Samigambar Makakuan nag-appoint ng bagong senior minister sa katawan ni MP Said Salindab. Una sa lahat, headlines. CSU nagpaabot ng pagbati sa bagong Senate President ng Senado. Una sa lahat, headlines. 50 million na right subsidy para sa basilan na ipinagkaloob na po ng Bangsamoro government. Una sa lahat, headlines. Code of Decorum habang kinakantang farm hymn aprobado na sa committee level ng BTA Parliament. Una sa lahat, headlines. Islamic Studies graduates mula sa BKIS ng Buluan, Maguindanao del Sur, top 5 sa LET exam. Una sa lahat, headlines. 232 graduates ng Cotabato State University pumasa sa March 2026 LET exam. Una sa lahat, headlines. Balitang National Congress o House talaga na ng prosecution panel para sa impeachment trial ni BP Sara sa Senado. Una sa lahat, headlines. Tensyon sa Senado mas lalo pang uminit kahapon.
biglang nagkaroon po ng suspension na sa kanilang sesyon kahapon. Una sa lahat, headlines. Congressman Kiko Balsaga dumalaw kay Senator Bato de la Rosa kagabi sa Senado. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat. Isa patay matapos masagasaan na eroplano sa Denver sa US of A. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Wednesday. Napakabilis na panahon, parang kailan lang pumasok ang Lunes ngayon. Abay, nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. Good morning sa ating mga suki sa 90.9 FM. Dito sa Cotabato City, sa ating mga suki naman sa Facebook page, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share ang ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa ating lugar. Dito sa lungsod, sa Barm at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Good morning po sa inyo. Sa ating mga suki ng mga tendero-tendera ng gulay at karne sa bagay ng Benga Market. Sa mga tricycle driver, sa mga habal-habal driver, good morning. Siyempre pa sa ating mga mangingisda na nakatutok po sa atin this morning. At sa ating po mga farmer o mga farmers dito sa North Cotabato SDA, sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Good morning kay Rex Dimasingkil sa bagi ng Dunggos sa Tulunan. At kay Mayna Masukat Akan, good morning. At kay Father Elmar Cortel sa bagi ng Nuro Upi, kay Bayan Mokol sa Mitibang Waya, kay Dato Tong Waya ng Purok Bayalabi sa Cotabato City. Kay Manisan Jezabel sa area pa ng Amado Papa Street sa Arwidsden sa Malagapas. Good morning po sa inyo kay Dato Uno Oto Di Maukom. Good morning sa Dato Saudi. At kay Amada Lumpan. At kay Dato Tuguto ng SPDA. Kay Beta Suwaga Bla. Good morning po sa inyo kay June Quezon. At kay Bonbon Mateo Salvador. Good morning po sa inyo. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Sugatan ng isang miyembro po ng Highway Patrol Group Unit o HPG sa North Cotabato matapos nung mabaril ng lalaking kanya pong nasita habang nagkakandak ng operasyon na sa bagi ng National Highway ng Davao Cotabato Road dito sa bagi po ng Matalam. Inilalang sugatan na si Police Staff Master Sergeant Joel Dimate ng Provincial Highway Patrol Team ng HPG Region 12. Residente po ng Pigkawayan sa North Cotabato. Sa initial na report ng Matalam PNP, habang nagsasagawa ng anti-carnapping operation na sa kaban ng National Highway ng Poblasyon Matalam sa North Cotabato, ang mga unit ng HPG nang sila po'y barilin na isang lalaking sakay po ng Badya single motorcycle alas 6:50 ng gabi. Parang nag-overtime pala itong mga polis sa naturang operasyon kahit gabi na sa lansangan. Tinamaan na sa kanyang baba ang naturang polis matapos na paputukan ng kanyang sinita na isang lalaking sakay ng single motorcycle na Badya. Matapos sa insidente, mabilis na tumakas ang suspect patungo sa bahagi po ng Kabakan. Habang naisugod naman sa ospital ang naturang sugatang pulis. Agad naman naglunsad ang manhunt operation ng mga otoridad sa pamumuno ni Police Major James Baogbog upang matukoy at maresto ang suspect. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang motibo sa pamamaril, kabilang ang posibilidad na may kaugnayan ito sa pinaigting na kampanya
laban sa carnapping. Unang radyo, unang balita. Butit parang daplis lamang yung tama ng naturang polis sa kanyang ibaba ng baba. Nag-overtime yung mga polis na nagkandak ng anti-carnapping sa National Highway. Siguro mahaba-haba na yung pila ng mga motorsiklo na yung mga paso ang mga lisensya at mga rehistro. Hindi sila makadaan sa National Highway kaya siguro naisipan ng SOSPARC na magbarilin yung isa sa mga pulis ng Highway Patrol Unit. Ingat sa mga tropa ng mga pulis na nagbabantay sa National Highway. Kapag meron pong ganitong operasyon, lalo na paggabi, hindi mo makita yung mga dumadaan o yung mga papalapit na baka may sukbit sa gilid. Maalala ko dati yung dito sa bahagi ng sa Barangay Balot sa Sultan Mastura, dati Sultan Kudarat. Ilang HPG yung nasawi matapos na pagbabarilin habang nagsasagwa din po ng anti-carnapping operation. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, dito naman sa Bangsamoro Government nag-appoint ng bagong senior minister si Chief Minister Abdurrahman Sami Gambar Makakuha. Ito ay sa katawan ni MP Said Salindab bilang bagong senior minister ng Office of the Chief Minister. Si MP Salindab ay nagsilbi bilang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority mula pa noong 2019 kung saan bago pa ang kanyang posisyon, pinamunuan din niya ang Bangsamoro Treasury Office at kalaunan ay nagsilbi bilang Executive Director ng Bangsamoro Pilgrimage Authority. Ipinabot naman ng BARM government ang pagbati kay MP Salindab at binigyan din ng kumpiyansa nito sa kanyang kakayahan sa pamumuno para sa patuloy na pag-unlad ng Bangsamoro Region. Inaasahan ng pamalaan ng mas pinalakas na serbisyo at mas progresibong direksyon sa ilalim ng kanyang bagong tungkulin. Unang radyo, unang balita. Good luck sa bagong senior minister dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa iba pang balita dito naman sa Cotabato City, good news po ito sa mga may pasyente sa mga private hospital. Sa Notre Dame Hospital at sa Puriculture Maternity Hospital dahil naglaan po ng kalahating milyong piso na pondo si MP Abdul Basit Bobby Benito sa naturang mga paggamutan na tig 500,000 pesos ang kanya pong inilaan para sa naturang dalawang hospital. Mismong si MP Benito ang nag-abot ng naturang mga cheque sa hospital administrator ng Notre Dame Hospital, ganun din dito sa Puriculture Hospital. Kay Doc Kakawagdan na kanya pong formal na tinanggap ang cheque na galing po kay MP Bobby Benito. Ito po ay malaking tulong para sa mga pasyenteng nasa hospital na kung saan ay kukulangin sa pagbayad at meron silang masandigan tulad po dito sa tulong na ibinigay ni MP Bobby Benito. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa Senado mga kasama, sa ikalawang araw na sesyon kahapon na kung saan ay nagkaroon po ng mainitang pagtatalo na naman. Si Idol Robin Hood Padilla at itong si Senador Kiko Pangilinan na kung saan ay nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo mga kasama regarding po dito sa issue ng kay General o kay Senador Bato de la Rosa sa kanyang kasong kinakaharap na kung saan ay tumaas ang boses ni Senador Kiko Pangilinan habang mainit yung diskusyon sa naturang usapin hanggang sa nag-suspend na lang ng sesyon dahil uminit na ang kabulwagan ng Senado kahapon. Ating pakinggan mga kasama yung naging bahagi ng naturang diskusyon ng dalawa sa sesyon kahapon dito sa Senado o sa
if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary, so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal is record, also- Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Ms. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator excuse me, Pangilinan? nasa akin President, po yung iba ang floor. sasabihin. Senator Padilla, Unang radyo, unang balita. Bumawi si Idol. Araw-araw na po ito mga kasama, parang piyesta na ito dito sa Senado habang nandyan si Senador Bato de la Rosa dahil mainit-init yung maging talakayan dyan araw-araw dahil yung mga NBI at mga pulis nakaplastada sa labas para kung sakaling may go signal na talagang kukunin nila, huhulihin nila, arestuin na si General Senador Bato de la Rosa. Dahil ngayon nasa kustodiya ng Senado, kumbaga lahat ginagawa yung mga paraan na makuha at maidala itong si Senador Bato de la Rosa sa The Hague sa bansang Netherlands mga kasama. Kahapon naman dito sa lower house, binuo na po yung House panel para sa prosecution para sa paglilitis kay VP Sara Duterte sa Senado. Mga abogado ito, nagkaroon na po sila ng pagpipili. 11 mga kinatawan ng Kongreso ang kanilang pinili para maging House Prosecution Panel sa paglilitis sa Senado. Ito ay sina Congressman o Congresswoman Jerbil Luestro. Ito yung chairman ng Committee on Justice, si Representative Terry Ridon, Representative Ramon Gutierrez, si Representative Isabel Zamora, si Representative Lawrence Defensor, si Congressman Kel Jokno, si Congresswoman Laila De Lima, si Congresswoman Kakabagaw, si Congressman Joel Chua, si Congressman Jonathan Queta Flores, at itong si Jonathan o si Congressman Lordan Swan ng Cagayan de Oro. Unang radyo, unang balita. Mr. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors in trial on the impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix R. Luistro. Representative Terry L. Ridon. Representative Ramon Rodrigo L. Gutierrez. Representative Isabel Maria J. Zamora. Representative Lawrence R. Defensor. Representative Jose Manuel Tadeo Shell Jokno. Representative Leila M. De Lima. Representative Kaka J. Bagao. Representative Jonathan Keith T. Flores. Representative Lordan G. Suan.
And last but not the least, Representative Joel R. Chua. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:20 na po ng umaga. Tatak RMN. Anong masasabi niyo mga kasama doon sa House Prosecution Panel? Meron bang abogado di Campanilla? O pakain nila ito ng alikabok sa Senado? Kumbaga gugulong na ang trial para kay BP Sara sa Senado ha. Pero siyempre ang Senado ngayon nasa mga kaalyado na ni BP Sara. Baka nandyan na yung mga delaying tactics. Dahil kung si Senador Soto pang tatanungin, sabi niya ngayon kaagad ay magkukonbine na yung Senado para po dito sa trial ni BP Sara. Pero kahapon dinig ko kay Senate President Alan Peter Cayetano sa House Rule o sa Committee on Rules muna pag-uusapan. At bago pag-uusapan ng lahat ng miyembro ng Senado. So malamang baka next week pa ito mga kasama. At tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating tunguin na po mga kasama. Report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ito, good news sa Cotabato City dahil isang karnaper. Suspected karnaper arestado. Matapos niyang natangkang nakawin itong motorsiklo dito sa Cotabato City. Ating dakwa na sa detalye sa radyoman.web sabang. Ronda Presinto. Arestado ng City PNP Station 1 ang lalaking suspected motor napper matapos tumangay ng isang white Honda Click motorcycle na may plate number M397GV na naitala pasado alas 8 kagabi sa bahagi ng Dimasunod Avenue, Barangay Rosales 4, Cotabato City. Kinilalang biktima na si alias Mohamedin. Nasa ustong gulang habang ang suspek ay si Muhammad Ahmad alias Jonathan, residente umano sa Pikit North, Cotabato. Sa salaysay ng biktima sa DXMY, nakaparada umano ang kanyang motorsiklo sa ND Avenue nang biglang lumapit sa kanya ang suspek, sabay na dumiklara ng hold up dahilan na hindi na nakapalag ito. Natangay ng suspek sa biktima ang isang cellphone at motorsiklo sabay na nagparurot ng takbo. Agad nagpasaklolong binata sa mga rumorondang tauhan ng Police Station 1 kung saan na-corner ang suspek sa public market ng Mother Barangay Poblasyon sa lungsod. Na-recover ang isang caliber 45 pistol na may magazine na kargado ng mga bala at motorsiklong natangay. Nagkakulong na ngayon sa Stasyon 1 ang suspek at inianda ng kasong isasampa laban sa kanya sa paglabag sa RA 10883 o robbery at RA 10591 o illegal possession of firearms and ammunition. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat at Webs. Good job sa ating mga kapulisan na nahuli at nabawi at nakuhanan pa ng baril yung karnaper ha. Kumbaga pambihira yung mga ganito na nahabol ng ating mga kapulisan at inabutan. Taga-pikit. Samantala, report naman ni Radyoman Maestro ating dakuan na sinasabing isang minivan habang dumadaan sa highway ng Dato Den Sinswat, hinagisan ng bato. Ilang pesos na itong may mga reklamo sa atin dyan sa highway ng DOS. Yung isang kilala natin, yung kanyang sasakyan na Isuzu na truck nabasag ang salamin matapos ding hagisan. Kagabi ganito naulit na naman. Minivan na hinagisan ng bato. Wasak yung salamin. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. Ronda Presinto. Isang Suzuki minivan DA-17 na kulay puti ang nagtamo na malaking pinsala sa unahang windshield matapos hagisan ng bato habang bumibiyahe ito sa National Highway sakop ng Barangay Dulangan sa bayan ng Dato din Sinswat, Maguindanao del Norte kagabi. Kinilala ang driver na naturang minivan na si Anwar Kalipa, residente ng bayan ng Talayan sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Kalipa, galing umano siya sa Barangay Biniruan at papauwi na sana ito sa bayan ng Talayan kasama ang kanyang pamilya nang bigla silang hagisan ng bato pagdating sa nasabing lugar. Sa halip na huminto ito ay mas minabuti ng driver namin pagpatuloy ang kanyang pagmamaneho hanggang makarating sa pinakamalapit na himpilan ng PNP
upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Agad naman rumisponde ang mga tauhan ng Sikan Maneuver Platoon ng Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao del Norte PNP habang nagtungo rin sa opisyal ang mga opisyal ng BLGO Dulangan para magsagawa ng investigasyon sa insidente. Ang tinig ng driver ng minivan na si Anwar Khalifa. Kasama mo sa DXMY 90.9. Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat maestro sa balitang yan. Kaya sa ating mga kababayan na dumadaan dyan sa DOS, lalo na paggabi at o madaling araw, ingat-ingat ha dahil may namamato dyan. Lang insidente na yung mga naitala na tinamaan ng salamin ng mga sasakyan. Kung kilala ko, bagong kuha niya lang yung sasakyan sa Jansan na pagdaan sa DOS. Sira yung salamin sa gilid dahil tinapunan ng bato. Unang radyo, unang balita. Ating nadakwan sa Radyo Mandato Jul, babaeng may kasong pamimeken ng official documents dinakip ng kapulisan sa bahagi ng Midsaya. Sa detalye sa Radyo Mandato Jul di Mapalaw. From the Presinto. Dinakip ng mga otoridad ang isang babae sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato matapos silbihan ng warrant of arrest kaugnay ng kasong falsification of private documents. Kinilala ang suspect na si Elias Karen, 35 anyos, na residente ng Barangay Poblacion 5 ng bayan na nahuli sa isinagawang operasyon ng Midsayap Municipal Police Station Tracker Team. Katuwang ang iba pang mga intelligence units. Ayon sa pulisya, ang suspect ay may kinakaharap na kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code at may nirerekomendang piyansang abot sa 36,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Midsayap MPS ang naarestong suspect habang hinihintay na lamang ang commitment order ng korte para sa kanyang nakatakdang paglilitis. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala dakwa natin sa Radyo Man Daisy. Sinasabing BARM government nagtatag ng hanay ng mga coach upang higit pang mapalakas ang pamamahala sa riyon. Sa detalye sa Radyo Man Daisy Mangod. DXMY. Tatak RMN Report. Bilang bahagi ng pagpapatuloy sa kakayahan sa pamumuno at pagbuo ng hanay ng mga sertipikadong coach sa pamahalaang Bangsamoro, nagsagawa ang Development Academy of the Bangsamoro o DAB ng 7 araw na Foundational Certification Course on Executive Coaching. Pinagsama-sama sa naturang coaching ang Executive Directors, Division Chiefs at Directors mula sa iba't ibang ministeryo at tanggapan ng pamahalaang Bangsamoro. Binigyang diin ni DAB Chief of the Center for Training and Assessment Norhaina Ugukan ang kahalagahan ng executive coaching sa pagpapahusay ng public sector performance. Ipinaliwanag niya na layunin ng programa na matulungan ang mga kawani na matukoy ang mga aspetong kailangan pang pagbutihin, mapaunlad ang kanilang pagganap at mapalakas ang kanilang kakayahan sa komunikasyon at pagdedesisyon sa opisina. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyoman Daisy. Oras natin ganap ng 5:29 na po ng umaga. Mamaya sa ating pagbabalik yung mga nakatutok sa atin ha. Tayo po'y humigop muna ng Muscleman Strong Coffee, mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mom!
Mami? Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako, sabi ng doktor. Parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong putika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Wow! Alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Suplemento with MX3. So coffee and tea with MX3. It's for you and me with MX3. Dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng 5:34 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita nga nakalap ng inyong pong Radyo Man ngayong makulimlim na umaga po ng Miyerkules. Nagbabadyang ulan kaya sa mga lalabas ng tahanan, magdala po kayo ng payong o jacket para di pa kayo mabasa kung sakaling bubuhos itong ulan ngayon. Dahil kitang-kita natin dito sa ating himpilan na makulimlim ang kalangitan
Good morning kay Krems Adam sa Bubong Kalanganan 2 sa Cotabato City. Kay Nisa Maulana, good morning. Sa Doha, Qatar, kay Julita Lantiksi Bornia, good morning kay Nasser Pari. Sa Tapayan na Sultan na Mastura, watching from Maynila. Good morning sa mga taga-Tapayan, kay Ma'am Ruby at kay Sir June Lantaya. Kumusta kayong dalawa? At kay RR Linas, good morning sa bagi ng Dato Kampong Labungan sa Dato din na Sinswat. Kay Noraida Dungon na Sabdula sa Nunguan Pikit, kay Rehana Samad. Kay Mads Amba, good morning kay Bay Manot Balindong ang Patuan, kay Bay Noraima Dalgan. Kay Nelly Pelabello Kitor Balmoria, good morning. Please greet my twin, si Twin Balmoria ng happy birthday from Making Parang. Muli happy birthday kay Twin Balmoria ngayong araw. Kay LJ Landau sa bagi ng Ulango sa Labungan sa Dato din ng Sinswat. Kay Montasir Geman Aloy sa Datuanga Lamitimbang, kay Muhammad Nur sa Bagwawan. Kay Miss Wari Mangelan, good morning sa area po ng Maynila. Muhammad Askaka Anok ng Maynila rin po, at kay Jelson Diolon. Kay Fatima Abdul Andamen, watching from Mapatuan sa Maguindanao del Sur. Sa Team Talipapa, good morning po kina Ate Jane, Kuya June Amisa. At sa area po ng kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Kay Muhagera Dato, good morning. Sa detalye pa rin po nating balita mga kasama, nagpaabot ng pagbati ang Cotabato State University kay Senator Alan Peter Cayetano matapos itong mahalal bilang Senate President alinsunod sa napagkasunduan ng majority. Ayon pa kay CSU President Dr. Sema Dela na umasa silang magpapatuloy ang pagsusulong ng senador sa mga programa at pulisiya para sa pagpapalakas ng akses sa dekalidad na edukasyon at reforma sa sektor ng higher education. Hangad din ng nasabing institusyon ang tagumpay ng senador sa kanyang patuloy na paglilingkod sa bayan. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bahagi ng katatapos na LET exam, LET review. Kung saan ay nag-top 5 itong galing po sa Buluan Islamic Studies graduate. Nagbigay ng karangalan sa Bangsamoro Kuliya for Islamic Studies na matatagpuan sa Buluan sa Maguindanao del Sur si Salha Samud Samion LPT. Matapos na makapasok sa top 5 ng Licensure Examination for Teacher nitong nakalipas na March 2026. Batay sa nilabas na resulta mula sa PRC, nakakuha si Samion ng mataas na rating na 93.80% sa naturang pagsusulit. Siya ay nagtapos na sa BKIS na dating kilala bilang Regional Madrasa Graduate Academy at kabilang sa mga institusyong nasa ilalim ng Ministry of Basic Higher and Technical Education, MBHT Higher Education Sector. Binati naman ng MBHT Higher Education Sector si Samion dahil sa tagumpay na nagbigay umano ng inspiration at karangalan sa buong hanay ng Ministry Supervised Higher Education Institution dito sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Muling nanawagan ng pagkakaisa sa gitna ng mas umiinit na usaping politika si BTA Member Parliament Dato Michael Mitimbang. Ayon pa sa kanya, nakapaloob muna sa CAB ang karapatan ng grupo o individual na bumuo ng mga bagong political parties bilang paghahanda sa nalalapit na first BARM election. Hinimok din niya ang publiko na iwasan ang masasakit na pahayag laban sa mga partidong nagdinais na lumahok sa eleksyon at igiit na hindi nakabatay sa partido ang kaligtasan o pagpasok sa paraiso. Binigyan din ni Mitimbang na mahalaga ang malinis na layunin, kaya din ang paggawa ng kabutihan na pagtulong sa kapwa, pagbibigay kawang-gawa at pag-iwas sa pananakit sa ibang mga tao. Unang radyo, unang balita.
Oras natin ganap ng 5:40 na po ng umaga. Sa iba pang balita ay sinagawa ng municipality ng Northern Kabuntalan katuwang ang PSA ang 2024 Community-Based Monitoring System data turnover ceremony kahapon ng umaga sa Sheikh Haji Shaip Bayam Hall ng nasabing bayan. Pinangunahan ni Northern Kabuntalan na Mayor Dr. Ramil Umbra Dilanggalan ang naturang aktibidad na dinaluhan din ng mga kinatawan mula sa iba't ibang mga line agencies, mga opisyal ng barangay at ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan bilang suporta sa layunin ng mas inklusibo at mahusay na pamamahala. Tampok sa naturang programa ang presentasyon ng resulta ng 2024 CBMS, paglagda sa Data Turnover Agreement o DTA at opisyal na turnover ng CBMS data sa lokal na pamahalaan ng Northern Kabuntalan. Binigyan din ng programa ni PSA Maguindanao Chief Statistical Specialist Naldo Pendaliday ang kahalaga ng CBMS bilang mahalagang gabay sa pagtukoy ng tunay na pangailangan ng mga komunidad at sa pagpaplano ng mga programa ng pamahalaan gamit ng tama at maasahang mga datos. Unang radyo, unang balita. 5:41 na po ng umaga mga kasama. Dito naman sa usapin na sa Senado na kung saan sa katanungan na kung saan pwede bang hulihin ang isang senador na may international warrant of arrest. Sinabi ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano na humingi ng saklolo itong si Senador Bato de la Rosa na siya po'y ikokustodiya ng Senado habang siya po'y dumadulo sa sesyon. Gayun din ay pa kay Senador Cayetano habang ginagawa ng paraan ng Senado ang lahat ng paraan na dapat ay merong local court muna ang magbigay ng warrant of arrest sa naturang senador bago nila iti-turn over ang naturang si Senador De La Rosa. Lahat ng means na kanila pong gagawin para sa remedyo kay Bato ay kanilang gagawin, pero for the meantime, wala manong mangyayaring arestuhan dito sa Senado habang nasa kustodiya o protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. There's no problem with serving the warrant. Diba? We are lawmakers, we're not lawbreakers. So they can bring the warrant, we will receive it. Ang sinasabi namin, kailangan mo ng warrant of arrest from a Philippine court. At ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was accorded all due process, i-exhaust muna nila legal remedies, saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender. So all we're asking for Senator Bato is reason, logic, diba, tanggalin ng emosyon. Mahirap para sa mga victims, tanggalin ng emosyon. Diba? But we're a nation of laws, not of men. Diba? So kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator Bato na sumuko na. At yun din ang sinabi niya sa akin, even nung nagtatago pa siya, na pagka local court at na-exhaust, susunod siya. Pulis siya eh. Senador na siya eh, di ba? So, but let us study everything. I'm hoping to have an all-member caucus, if not today, tomorrow. Kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang at ipagin namin because there's so many primarily economic issues that we have to face. Ha? Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:44 na po ng umaga. Tatak RMN. Talagang ito yung Senado ngayon, araw-araw laman ng pahayagan sa radyo, social media dahil nandyan yung si Senador Bato de la Rosa. Nakabantay sarado yung gate, naka-heighten alert. Yung mga usaa, naka-armas na. Nagbibitbit na po ng long firearms. Dati-rati, wala. Naka-civilian lang, walang baril na dala. Pero kahapon,
Aba, meron na rin silang mga high-powered firearms, ha? Mga matataas na kalibre ng armas, nagbibitbit na rin sila. Baka sakaling sugurin na naman sila ng NBI. Balikan natin sa Radyoman.webs, isang tulak droga arestado ng CDPNP kahapon sa detalye sa Radyoman.webs amang Ronda Presinto. Alas 9:15 kagabi sa bahagi ng Mabini Street, Barangay Poblacion sa Cotabato City. Kinilalang suspect na si Yasser Rangan, alias Saitan, 34 anyos labor, residente sa nasabing barangay. Nasamsam sa operasyon ng isang plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang 0.1 gram na nagkakalaga ng 500 pesos. Kalaboso sa Police Station 1 ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Web sa balitang yan. Samantala, kasapin ng HPG sugatan sa pamamaril sa Kamamatalam. Kagabi, karagdagang detalye sa Radyoman, Maestro Rahiban Sow. Ronda Presinto. Isang tauhan ng Highway Patrol Group o HPG ang sugatan matapos sa pagbabarili ng hindi nakilala nga suspect habang nagsasagawa sila ng anti-carnapping operation sa kahabaan ng National Highway sa Poblacion Matalam sa lalawigan ng North Cotabato kagabi. Inilala ang naturang HPG na si Police Senior Master Sergeant Noel Dimati ng North Cotabato Provincial Highway Patrol Team at residente ng Pigawayan sa nasabing lalawigan. Ayon sa paunang investigasyon, bandang alas 6:50 ng gabi kagabi nang lapitan ng suspect at pagbabarili ng suspect sa kay umano ng Kawasaki Baja motorsiklo ang pulis dahilan upang tamaan ito sa bahagi ng kanyang baba habang isinugod naman sa pinakamalapit na ospital ang sugatang opisyal para sa agarang lunas. Agad din naglunsad ang manhunt operation ang mga otoridad sa pamumuno ni Police Major James Bogbog upang matukoy at maaresto ang mga suspect. Patuloy namang inaalam ng pulisya ang motibo sa pamamaril kabilang na ang posibilidad na may kaugnayan ito sa kanilang pinaigting na kampanya kontra karnaping sa lalawigan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi, Ban sa Tatak, RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, 4 kabilang ang drug den na maintainer arestado sa bypass ng PDEA sa Tacorong. Sa detalye sa Radyoman, Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. 4 na sangkot sa illegal na droga ang inaresto ng mga otoridad sa bypass operation sa bahagi ng Purok Waya-Waya, Barangay San Manuel, Tacorong City, Sultan Kudarat Province. Kinilala ang mga sospek na sina alias Bapa, 41 anyos, driver, Kabile, 46 anyos, negosyante, Jinggoy, 28 anyos, mekaniko, at Daud, 45 anyos, na pawang residente ng Tacorong City, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat, nabuwag din ang isang pinag-iinalang drug den sa nasabing lugar kung saan na-recover sa mga sospek ang tinatayang 6 na gramo ng shabu na may standard drug price na abot sa 40,800 pesos. Iba't ibang drug paraphernalia, mga cellphone at bypass money. Naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek na kasalukuyang nasapitan na ng Tacorong City Police Station. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul. Balikan natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. DOE at PISAM Menre pinagtibay ang ugnayan sa enerhiya at kalikasan dito sa Bangsamoro. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY Tatak RMN Report. Bumisita ang mga matataas na opisyal ng Department of Energy o DOE at Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Sa tanggapan ni Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE Minister Ahmad Brahim, layunin ng courtesy visit na palakasin ang ugnayan at pagtutulungan sa mga prioridad na usapin sa enerhiya at kalikasan sa rehiyon. Nagbigay ang pulong ng pagkakataon para sa dalawang panig na magpalitan ng kaalaman, pagtugmain ang mga kasalukuyang programa at muling pagtibayin ang kanilang iisang hangarin para sa mas maayos at sustainableng pamamahala sa sektor ng enerhiya. Nakatulong ang pagbisita sa pagpapahusay ng koordinasyon at pagpaplano habang tinitiyak ang maayos na serbisyo sa mga komunidad sa Bangsamoro. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita.
may tama ka sa Loto. Ating silipin muna mga kasama resulta ng draw ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2 Swartres 270. Samantalang alas 5 naman Swartres 561. Alas 9 Swartres 703. 4-digit naman o 6-digit kagabing alas 9 lumabas 064037. Ang tumoy 037 nasa milyones na pa premyo 642. Nasa 10 million ang jackpot prize, winning combination 41, 12, 38, 14, 37 at 25. Sa Super Lotto naman na 25 million ang jackpot prize, winning combination natin 24, 15, 06, 44, 40 at 23. Sa Ultra Lotto naman na 658 nasa 75 million ang jackpot prize. Winning combination natin na 56, 16, 28, 36, 50 at 25. Congrats sa nakakuha ng winning combination na yan. Good morning pa rin sa mga nakatutok sa atin. Kay Sally Abdul Karim, good morning po sa inyo. At kay Martes Carillo de la Torre Sidon. Aba, good morning Ma'am Bing. Kumusta ka naman dyan sa bagay ng Talipapa? Kay Kuya Bong Sidon, good morning po sa inyo. Kay Elmer Bong Angeles, good morning Cotabateños. Kay Rael Cordero, Jerry Dimano and Roger. Kay King Quintog, Berhel Pascual, kay Jo Marie Abrera, kay Nigel at kay Vice Mayor Joer Manag. Kay Sir Dato Teng Latip, good morning. Kasamang nakikinig, nanonood si Bay Saada Mastura Dato Manong Latip. Ang kanyang may bahay, si Sultan Kudrat Administrator Sultan Banjo Mampundal Hads. Good morning Chairman. Kumusta ka naman? Diyan sa bahagi ng Sultan Kudrat. Kay Terdy Gampong, good morning. NBA Knicks Conference Finals is OKC sa Conference Finals naman dito sa West. OKC versus Lakers. Kay Harold Mohor, good morning. Kay Aris Mantikayan. At kay Baygera Urak Usman. Nakikinig kami dito araw-araw sa bahagi ng Tamuntakawan. Kay Wahid Akan Mamalapat, good morning. Kay Hadja Nor Sultan na Sanday, good morning po sa inyo. Balitang Showbiz. Balikan natin sa Radyo Monday si update naman sa mga Marites. Mas lalong bumango ang pangalan ng P-pop girl group na BINI matapos mag-trending at hangaan ang kanilang performance sa nakaraang Coachella event sa US. Nakatakdang lumayas uli ang BINI para sa kanilang world tour sa US, Canada at Europe. Nakaschedule ang BINI ngayong August hanggang September para mag-concert sa Amsterdam, Rome, Paris, London, Zurich at Dusseldorf. Mapapasana all ang maraming Pinoy artist dahil sa natatanging opportunity na ito ng BINI sa Europe. Siksik na siksik ang kalendaryo ng BINI simula ngayong June hanggang November 2026. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday si good morning kay Hadja Puchiacho, kay Susan Aliman. Sa South UP daw kay Joe Darwin, good morning. Kay Marvin Leon, kay Friends Kamid Mitimpang RN, good morning. Sa Talayan from RH 11. Kay Al Abdul Haraj, good morning. Kay Danilo Este ng San Pablo Village, good morning. Susunod na si Radyoman SM Erwin Kabilbigan at Radyoman.web sa abang sa programang Straight to the Point. Ating naging kaagapay this morning si Radyoman Chief Tech Alvin Castillon at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan, Tatak Arimen.